sa langit, talagang buong panahon mo, lahat ng ano mo, Word of God ang aanuhin mo ron. Eh, paano ka mapupunta doon kung dito pa lang, bagsak ka na? Di ba? Kaya dito pa lang mag-enjoy na natin ng Word of God kasi pagdating doon sa langit, yun ang gagawin ng bawat isa. Amen po ba? Kaya nga, bukod sa sila ay sabik, silang lahat ay nakikinig ng mga pangaral. Ang isa pang makikita natin dito, sa verse 3, ang kauhawan nila sa salita ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Sabi nga rito, nakikinig sila kay Esdra sa pagbubukang liwayway hanggang sa katanghalian. Siguro kung bukang liwayway sa atin, mga 5:30. Yung pagsikat ng araw kasi yun, di ba? Para nandun ka na sa bulwagan that time, talagang ang dami mong preparation na ginawa mo. Kaya nga, sabi ko nga rito, alam niyo pa habang binabasa ni Esdra ang salita ng Diyos, mula liwanag ng araw hanggang tanghali, sa loob ng 6 na oras. 6 na oras yung service nila, doon nga kila Pablo. Magdabag, kaya nga si Eutychus, nalaglag. Kaya wag kayo matutulog, baka, nakatulog, ano naman kasi yun, kasi magdamag naman kasing nakinig yun. Pero hindi tayo aabot na magdamag, wag po kayong mag-alala. Oo, totoo yun. Isipin mo yung mga unang panahon ng nangangaral, umaabot talaga na magdamag. At hindi sila natutulog. Nag-i-enjoy sila sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ibig ko lang sabihin, anong ginagawa ng mga tao? Nakikinig. Hindi nagdadaldalan, hindi nagse-cellphone, hindi nag-Facebook, hindi nagkukwentuhan, hindi yung labas ng labas. Ay, alam mo, hindi ko sinasabi ito, wala akong gustong patamaan. Kasi sinasabi ko ito sa sarili ko kasi habang inaaral ko ito, nakikita ko yung sarili ko, ako ba? Ay, totoo kasi ako yung madalas lumabas, punta ko kusina, tapos babalik. Kasi sa totoo lang, ang ibig ko lang sabihin doon, tatalakay natin may gusto kong i-drive mamaya, ipapasok ko yan. Yung hindi natutulog habang nangaral ng salita. Alam niyo po, isa itong pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ang taong magiging interesado, ang mga taong nanaisin at gugusing piling makinig ng salita ng Diyos, sa loob ng 6 na oras ay mga taong naaantig ng Espiritu ng Diyos. Maliban kasi na maantig ng Espiritu ng Diyos yung buhay natin, talagang hindi mo nanaisin na makapakinig ng Word of God. Kasi talagang mag-aano ka yung iba yung gugustuhin mong hanapin. Kaya nga, doon pa lang sa sinabi ni Doc Monte, ano bang pinapakinggan, inuli ko kasi yung ilang preaching ni Doc Monte. Kasi hindi niya sasabihin sa lahat yung kasi hindi nila maintindihan. Yung mga bagay na spiritual, maintindihan lamang ng mga taong merong espiritu ng Diyos. Eh lahat naman tayo sa awa ng Diyos dito sa ating church. Ako naniniwala lahat naman tayo ay anak na ng Panginoon. Kaya bagamat hindi kami kasing galing magpaliwanag, nawa yung espiritu ng Panginoon na magpaunawa sa atin. Kasi i-desire lang ng mga taong espiritual na bagay kung sila ay may espiritu ng ating Panginoon. So dito sa ating pinag-aaralan, yung mula umaga ay literal na mula sa liwanag. Ang taong ito ay nagtipon mula sa madaling araw upang marinig ang salita ng Diyos. Handa silang magsakripisyo ng isang bagay para marinig ito. Ano yung isasakripisyo nila? Yung kanilang panahon, yung kanilang oras, yung kanilang sarili, yung kanilang disposisyon, yung kanilang para makapakinig lamang ng Word of God. Ang nakakalungkot, yung itinalagay mo yung oras mo, pero yung iba, baliwala doon sa inilaan mong oras sa Panginoon. Iano natin yan. Gusto nila, bakit? Kasi gusto nila yon. Gusto nila yung ginagawa nila na makinig ng Word of God. So, parang na-connect ako to kay Jacob. Hindi ako yon, yung si Israel. Sa Genesis chapter 32, verse 22 to 32, tulad ni Jacob, hindi niya binitawan yung anghel hanggat hindi niya nakuha yung basbas na yung blessing. Kasi di ba nakipagbuno si Jacob? Sige, hindi kita bibitawat hanggat di mo binibigay sa akin yung basbas na pagpapala. Parang ganun yung mga Israelita that time. Hindi na tinantanan yung pakikinig ng Word of God hanggat hindi na natanggap yung basbas ng pagpapala ng Panginoon. Kasi totoo naman na kapag ang Word of God ating pinapakinggan, napagpapala ang bawat isa. Amen po ba? So parang ganun yung discern na hindi kita bibitawan, hindi kita tatantanan hanggat hindi ko nakukuha yung pagpapalang ipinangako sa akin ng Panginoon. Ganon. Nasusundan ba? So, kasi nga, yun yung makapagpapa sa ating, ugnayan sa ating Panginoon. So,
Sa ating panahon ngayon, paano ba natin pinapakita yung kasabikan at sa pakikinig natin ng Word of God? Paano ba natin pinapakita ang kauawa natin sa salita ng Panginoon? Di po ba? Naku, ang nakakalungkot, diba? Minsan binabaliwala lang natin ng pakikinig, hindi natin binibigyan ng importansya, hindi natin binibigyan ng halaga. Minsan, mamaya na ako pupunta sa church. Ano pa naman, kantahan pa naman yan. Mamaya na ako pag-preaching. Yung iba naman, mamaya na ako darating pagkalahati na para madaling matapos. Didiretso muna ako doon sa children para mukhang sa children ako galing. Sa totoo, di ba? At minsan yun yung palusot na iba. Mag-children ministry ako kasi at least hindi ako nakita ni pastor. Saan ka galing? Sa children ministry, pastor. Pero late pala dumating. Pero alam niyo po, wala akong gustong patamaan dyan kasi ako yun. Habang pinag-aaral ako to, doon ako sa children, doon ako sa kusina kasi pag sa kusina ko, di mo na ako kita ni pastor na late na ako dumating kasi saan ka galing, Jacob? Nagluto po, pastor. Ang ibig ko na sabihin, may gusto akong i-drive. Wala akong gustong pasaringan. Alam niyo po, blessed na blessed ako sa mga children. Every Sunday morning. Kasi, di ba, sarado pa ang simbahan. Andyan na sila. Tapos tatanungin ka, Kuya, andyan na ba si Teacher Gemma? Naku, wala pa. Di na totoo. Sabi niya, kayo na pa anak, ilang balik na po. Sabi nung, wala dito si Tita Rap. Sabi ni Tita, naku, nakailang balik na nga po kami. Naku, pasensya na ka. Sabi ko, upo ko muna dyan. So, ang ibig ko lang sabihin dito, wala akong gustong patamaan, wala akong gustong pasaningan. Ang punto ko lang, sino ba yung magkakaroon ng tunay na pagbabago? Sino ba yung magkakaroon ng panibagong sigla sa kanilang buhay espiritual? Sila yung kagaya ng mga batang ito na sabik. Sila yung mga batang ito na uhaw sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi unless na maging ganun yung ating desire, unless na maging ganun yung ating pananaw, kagaya ng mga batang yun, kasi excited sila. Isipin mo, sarado pa ang church, ando na sila. Kung gano'n na magiging ng bawat pananampalataya, yung kasabikan at saka yung desire na talagang magsimba, ako naniniwala magkakaroon ng tunay na pagbabago at magkakaroon ng tunay na kasiglahan ng ating buhay spiritual. Kasi ang pananaw natin, mamaya pa naman mag-start, okay lang. Kasi mamaya pa naman. Late pa naman din si pastor. Ay, hindi late si pastor, ha? Hindi late, baga si pastor. Late na ba si brother dumating? Kaya okay lang. Pero yung mga bata talagang nga okay na. Yung mga bata kanina, nakailang balik na po kami, sarado pa po. O sabi ng mga bata kanina. So, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang excited ba? Mukhang ba? Mukhang uwaw na uwaw ba sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga rito, kasi nga, ang salita ng Diyos, siya yung makakatulong sa atin para tayo lumakas, para tayo magkaroon ng panibagong sigla sa ating buhay spiritual. Kung nawawalan ka ng gana magsimba, kung nawawalan ka na ng gana na tayo ay maglingkod sa Panginoon, suriin natin yung ating buhay. Andun ba yung ating desire? Andun ba yung ating kasiglan? Andun ba yung kasabikan na makapakinig ng Word of God? Kasi yun talaga ang susi para magkaroon ng panibagong siglang ating buhay. Kasi kahit anong gawin mo, hindi kasi sigla sa buhay kung napapabayaan natin ang pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. So, amen po ba? So, isang magandang paalala sa atin. Alam niyo po, napaka-masigasig na nakikinig ng lahat ng tao doon sa pangangaral ni Esdra. Napansin niyo, hindi lamang sila sabik na makinig, masigasig sila. Ano ba ibig sabihin ng masigasig? Andun yung masikap sila na nakikinig ng Word of God. Ibig sabihin, taimtim. Talagang seryoso. Talagang masugid. Talagang masigla sila na nagpapakita ng labis na pananabik at interes. So, hindi lamang sila basta nakikinig, kundi interesado silang mapakinggan at maunawaan yung kanilang napapakinggan. Hindi lamang nila basta nakikinig dito, tapos pagdating sa kabila. Parang tayo minsan, para sa asawa natin, oo, pero labas sa kabila. Kaya pag tinanong mo paglabas, ano natutunan mo doon? Basta tungkol sa Diyos. Sa totoo lang, di ba? Minsan tayo gano'n, pagkatapos magsimba, mga ilang oras lang, ano nga pala yung topic sa morning service natin? Tungkol sa Diyos. Di ba? Minsan gano'n tayo eh. Pero pansinin nyo, itong mga Israelitang binabanggit natin, sinabi rito talagang naintindihan nila at naunawaan nila yung binabasa sa kanila ni Ezra. Ibig sabihin,
ganun sila kasugid, ganun sila kasabik, ganun sila ka-interest na inuunawa nila yung kanilang napapakinggan. Siguro kung may matututunan tayo dito sa verse 1 to 3, yun yung dapat nating pahalagahan. Kasi kung sabi nga ni Doc Monte, balik tayo kay Doc Monte, kung yung napapakinggan ninyo ay hindi nyo rin naman isa sa gawa, isa sa pamuhay, baliwala lang yan. Kasi kung napapakinggan nyo lang at hindi nyo naman isa sa buhay, useless. Diba sabi ni Doc Monte? Iramin ko yung kanyang ano. So, para lumago yung ating, para simigla yung ating ugnayan sa Panginoon, ito yung dapat nating binibigyan ng kahalagaan. Kaya nga kung susuriin natin yung ating kalagayan, masikap din ba tayo nakikinig ng kanyang salita? Masigasig din ba tayo at taimtim na nakikinig ng mga pangangaral? May pananibik din ba tayo at interes sa kanyang salita? Kasi tanging ito lamang ang makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago at panibagong sigla. Alam niyo po, habang inaaral ko itong pag-aaral ko, dito pa lang sa ano, ang dami ko ng aray kasi totoo lang, ang dami nating pinapahalagahan na hindi naman pala mahalaga. At dami nating ninineglect na ito pala yung pinakamahalaga sa ating buhay spiritual. So, dami kong sapul dito. So, hindi lahat na kinakailangan palalahanan kasi lahat tayo kinakailangan palalahanan, lahat tayo kinakailangan ma-remind dahil kailangan nating matuto sa inaaral natin kung paano silang nagbago at nagkaroon ng panibagong sigla sa kanilang buhay. So dito sa verse 4 hanggang 6, makikita natin kung paano tinanggap nila yung salita ng Panginoon. Kasi habang nangangaral si Ezra, may mga ginawa sila para yung kanilang buhay spiritual ay talagang magsiklab sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, naglaan sila ng oras upang magtayo ng isang kahoy na entablado. Di ba, nagtayo sila ng parang pinaka-stage. Para kagaya nito, medyo higher doon sa mga tao. So makikita natin, gumawa sila ng mga practical na bagay, kaya ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng kanyang salita ay may pinakamalaking epekto sa mga tao. Kasi nga, siguro kung patay lang, hindi nila makikita yung nagsasalita o kaya nangangaral. So habang nagsasalita si Ezra, gumawa sila ng pinaka-mini stage na doon tatayo si Ezra para makita ng lahat ng tao na nakikinig na binabasa ni Ezra ang aklat ng kasulatan. So purihin ang Diyos dito sa church natin. Ang mga kapatiran natin sa tech, di po ba? Napakaraming mga practical na mga bagay na ginagawa. Andyan yung pag-usahin yung mga gadget, andyan yung pag-usahin yung instrumento natin, andyan yung makabagong mga speaker natin. Di ba nakaka-bless? Kasi para maging epektibo yung pangaral ng mabuting balita, salita ng Diyos, dapat napapakinggan natin dito ng malinaw at saka maayos. Eh kung ang ating mikropono ay parang popcorn, diba? Alam nyo, maapektuhan yung ating pakikinig ng Word of God. Kung paanong sila, that time, talagang sinikap nila na habang nangangaral si Ezra, mas maging epektibo yung kanyang pangangaral at maging maganda yung kanilang experience sa pakikinig. Kasi mas maintindihan nila yung pangangaral kung malinaw nilang napapakinggan yung sinasabi nito. So, purihin naman sa church natin, ginagawa na natin yun. Yung mga tech natin, hindi na kailangan sabihan. Andyan yung pusa nila. Andyan yung kanilang malasakit na andyan yung binibigyan nila ng convenience yung mga tagapagsalita, yung mga mangangaral, para maibahagi nila yung salita ng Diyos sa pinaka-practical na bagay na magagawa na makakatulong sa makakapakinig. Pero alam niyo po pa, hindi lang naman sila. Ang merong bahagi. Kasi bawat isa sa atin, meron din tayong gagawin para yung salita ng Diyos ay mapakinggan natin ng malinaw at epektibo din sa ating buhay. Kasi kung ikaw, halimbawa, kasi hindi naman ako tech, okay lang yan. Di ba, minsan, parang akala natin, sila lang yung may obligasyon at sila lang yung mayroong responsibilidad na makatulong sa yung Word of God, papakinggan ng malinaw ng bawat isa, pero bawat isa sa atin may responsibilidad din. Kasi kung ikaw, hindi ka aware, parang may narinig ako isang preaching, di ba, sa isang church daw, ang mangyayari, kaya magkakadikit upuan, ikaw uupo ka rito sa pinakadulo. Siyempre yung mga bagong dating, uusog sa'yo. Kahit dito ko namupo sa pinakadulo, para yung mga susunod na upo, dito na, ang mangyayari, excuse me po. Nasusundan po ba? Ngayon, kahit yung focus niya at saka attention, pinaglaban niya yung araw niya na mapupunta sa church para makapakinig. Tapos, maapakan mo, di ba? Minsan sa church, di maiwasan yun na sa sobrang sikip ng maupuan, kakadaan mo, na hindi mo sinasadya,
nakaano ka. Ang ibig ko lang sabihin, bawat isa sa atin may responsibilidad. Kasi para makatulong sa atin, para mas ma-enjoy natin yung experience natin sa Word of God. Mga practical naman yung pinag-uusapan natin. So, mano nga naman, umupo ka na doon sa dulo para yung susunod, dito na. Kasi ang gusto mong isip, para pagkatapos ng church, dito agad ako sa dulo para ula ko lumabas. Kasi yung kasi yung mindset ko, para ako, dito ako sa bahala ka dyan, busog-busog ka doon. Kahit na nakaano ka na mapa, na nasusundan ba? Hindi mo na. Hindi kasi pinag-aaral natin yung practical na bagay para makatulong tayo na mas maging maintindihan natin yung pakikinig ng Word of God. Kasi may bahagi bawat isa. Tapos, yung mga may anak, buti wala si Joren. Ikaw lang hinututuwa sa anak mo. Sabi ng isang preaching, ito napakinggan ko lang, i-replay ko sa inyo minsan, i-search ko. Totoo, yung mga batang makukulit, ikaw lang ang natutuwa dyan, pero yung mga katabi mo na nakikinig ng Word of God, parang gusto lang kurutin yung bata kasi yung pakikinig niya ng Word of God, ipinaglaban niya yun na itong Sunday na to makikinig ng Word of God, tapos na di-distract. Kaya nga nagkaroon tayo ng children, nasusundan. Kasi nga, para yung mga bata doon, hindi masyadong makaano. Kasi, tapos iiyak dito sa loob, nakaka-istorbo na sa nangangaral, nakaka-istorbo pa sa nakikinig. Ang ibig ko lang sabihin, bawat isa sa atin may kanya-kanyang responsibilidad na gagawin para yung salita ng Diyos ay mas magkaroon ng malaking epekto sa ating mga buhay. Kasi nga kung hindi natin naiintindihan ng maayos yung pangangaral, yung nun sa ating buhay, hindi ko sinasabi dahil mas mabuti nga ng bata lumaki sa ganyan kasi hanggang paglaki niya, hindi niya malilimutan. Oo, totoo, mas mapalad na yung mga bata na nandiyan kasi at least habang bata pa sila, namumulat sila sa salita ng Panginoon. Ibig ko lang sabihin, gawin natin yung pinaka-practical na pamamaraan para bawat isa sa atin, total lahat naman tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Para bawat isa sa atin, mapag tayo umuwi at lumabas sa bahay Panambahan na lahat tayo ay napagpala ng Panginoon. Hindi yung nasa isip mo, ano ba yung dapat kong maintindihan, ano ba yung dapat kong matutunan. So hindi lamang yun, kasi ginagawa nila yung bahagi nila. Minsan nga sumusobra pa, pastor, di pa pagkain. So ang ibig ko lang sabihin, meron tayong magagawa para yung salita ng Panginoon ay higit natin maintindihan. So, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos para magkaroon ng pinakamalaking epekto sa akin, kapag ang isang silid ay komportable, mababa ang distraction. Gaya ito, walang masyadong distraction. So, walang labas ng labas, walang, sabi ko nga rin, habang na may nangangaral, walang nag-iingay, walang kung ano-anong ginagawa. Lahat ng nakikinig, lahat ay nakapokus sa pangangaral. So lahat tayo nagkakaintindihan. Lahat tayo may natututunan. Hindi lamang kayo, kundi maging sa aking buhay din. So ang mga ngaral ay malinaw na naririnig. Ito ay tumutulong sa salita ng Diyos para magkaroon ng pinakamalaking epekto sa atin. Pero kung di ka na nga nakikinig, nandadamay ka pa, sabi ko nga kanina pa, nangiistorbo ka pa sa katabi mo na gusto makinig, yun yung nakakalungkot. Kasi minsan, di ba, unaware tayo na, minsan, may ginagawa ka na yung palang katabi mo na nakikinig ng Word of God, na hindi na nakakapag-focus doon sa pinapakinggan niya preaching, kundi parang sa amin, minsan doon, daldala kami ng daldala, kaya minsan si Pastor titigin ng gano'n. Pero alata ka na, kasi doon na lagi nakatingin si Pastor. Kasi totoo yun. Hindi ko siya sabi para patama kayo, kundi para sa akin to. Kasi ginagawa ko to eh. Ang gusto lang sabihin, pinag-aaralan natin ito para masigit nating maintindihan kapag nangangaral si Pastor, andun tayo, kasi totoo, ang hirap mangaral kapag yung maraming distraction. Hindi mo alam kung saan ka na huminto, saan ka na tubig, kasi ang focus mo napupunta doon sa mga bagay na, So sana naintindihan nyo kasi, alam ko naman may mga espiritu tayo ng Panginoon. Okay ba yun? So buti na lang. Ngunit sa ngayon, ang pinakailang paghahanda sa pakikinig ng kanyang salita ay dapat nangyayari sa ating puso. Yun yung pinakamahalaga. Kasi kahit na meron kang distraction na narinig, wala yan eh. Kung ang puso mo talagang nakapokus sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Kasi wala namang perfecto eh. Kahit saan naman may maingay na Pero kung ikaw, decided ka sa puso mo na ang puso ko nakapokus sa Panginoon. Kasi kahit walang distraction, pero ang puso mo hindi nakapokus sa Panginoon, hindi ka pa rin makakaintindi. Yun yung pinakamahalaga na dapat dinidesire natin na yung puso natin, yun yung unang nakikinig dapat sa salita ng Panginoon. So, dapat tayong pumunta at handa makinig sa kanyang salita. Kalimutan yung sarili nating agenda. Isuko natin ang ating sarili sa Diyos, hindi sa salita ng mga ngaral, kundi sa salita ng Diyos. Kasi
Hindi naman tayo pupunta sa mangangaral eh. Kundi, ang pinunta natin dito, yung Word of God. Kaya nga yung sa pinost kahapon ni PB, nagtanong kasi si PB doon sa messenger namin. Nakakalungkot, marami talagang mga pastor kung di ka magiging maingat. Yung tinuturo pa lang nila, taliwas na sa salita ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat mag-focus sa mga ngaral. Dapat ang tingnan mo, yung kanyang ipinapangaral ay salta ba talaga ng Diyos. Kaya nga, yun yung dapat nating pahalagahan. Alam nyo po, napansin nyo, sa kanang kamay ni Ezra, marami siyang binanggit doon. Puro, ang hirap bagitin na pangalan. Tapos sa kaliwang kamay, meron din. Buti na sa kanang kamay ni Pastor si Angel at si Keberi sa kaliwa. Kasi nasa kusina ako. Andiyan sila Kuya Jerry, sa magkakailera yan. Buti na lang, nandun sila. Andito ako sa likod. Lusot ako. Di, pag-aaralan natin kung ano yung kahalagahan niyan. Alam niyo po, sabi ko nga rito, yung kanang kamay at kalawang kamay ni Ezra, merong mga nakatayong mga lalaki. Yun yung mga lalaking umaalalay sa kanya, sa kanyang ministeryo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi hindi rin naman kakayanin ni Ezra mag-isa. Nasusundan. Hindi rin kakayanin isa kung wala rin kayo. Kung wala yung mga tao. Sa ating simbahan ganun din. Kung wala kayo, walang ministeryo. So, walang paglilingkod at pananambahan sa Panginoon kung wala ang bawat isa sa atin. Kaya bawat isa sa atin merong ginagampanan tungkulin sa Panginoon. Okay ba yon? Kaya huwag kang mawawala. Kasi meron kang bahagi sa Panginoon. Kung wala kang, sa isip mo, wala naman akong ministry sa church, hindi naman ako member ng children, hindi naman ako member ng cookie ministry. Pumunta kayo sa akin, magiging member kayo. Joke lang. Joke lang. Yung nandyan lang kayo, isang ministeryo na yan, kasi kayo ay natuturuan. Kasi kapag natuto kayo, di ba, madadali nyo sa tahanan nyo, sa bahay nyo. At yun yung magpapasimula para kayo ay patuloy din na lumago sa Panginoon. Kaya mahalaga ang bawat isa. So, nasusundan. So, ang ministeryo ng salita ng Diyos ay may pinakamalaking epekto kapag nakikita ng mga tao, ang mga taong sumusuporta at sumusunod dito. So, kapag ang mga mananampalataya ay sumusunod sa salita ng Panginoon, ito yung malaking ministeryo na nagpapakita na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa simbahang iyon. Amen po ba? At malaking epekto na gagawa nun kung ang bawat isa ay natututo at namumuhay sa salita ng Panginoon. Kaya nga, nang buksan nila ang aklat ng kautusan ng Diyos, nagsitindigan lahat ng tao. Lahat mayo yung mga tao. So, iginalang nila ang salita ng Diyos. Bakit? Nakilala nila ang salita ng Panginoon. Ang nakakalungkot, marami mga tao ngayon, binabasa na ang salita ng Diyos, pero mga walang galang. Walang, di ba, minsan, kagaya mong sineri TV sa post niya sa GC, isang mga ngaral, hindi lang taliwas, talagang contrary doon sa sinasabi ng Word of God. Kaya nga maging maingat talaga tayo na yung ating pinag-aaralan o salita ng Diyos ay talagang dapat nababasa natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ginalang nila ang Word of God dahil nakilala nilang ito ay salita ng Diyos, hindi ng tao. At dahil doon, pinagpala nila ito. So, sa ating buhay, paano ko ba iginagalang at paano ko ba pinapangaralan sa salita ng Panginoon? At ito yung nakakalungkot na madalas nanineglect ko din. Minsan, habang nangangaral, ang pinakamahalaga palang bahagi, yung pakikinig ng Word of God. Pero minsan, ninineglect natin yun sa mga, hindi ko masasabing walang halaga yung ibang ministry. Pero kung ikaw ay nandito at nakikinig, yan yung pinakamahalagang bagay para sa iyong buhay spiritual, na ikaw ay maturuan ng kanyang salita. Kasi, ito yung magpapatibay sa ating pananampalataya sa kanya. Nasusundan. So, papahalagahan natin ang pakikinig ng Word of God kasi ito yung makakatulong sa atin. Kaya nga, ang magandang tanong, binibigyan ko ba ito ng kahalagahan sa aking buhay? Alam niyo po, alam niyo po, ito ang katibayan ng dalawang bagay. Una, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Pangalawa, mayroong magandang mangyayari. Kasi kapag pinapahalagahan natin ang salita niya, binibigyan natin ito ng importansya, mayroong magandang mangyayari. Kasi ito yung nangyari dito kila Nehemiah. Na sa kanilang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, mayroong magandang nangyari sa kanilang kalagitnaan. At makikita natin ito kasi nung binabasa ni Ezra ang salita ng Diyos, pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at sumugot naman ng lahat ng tao ng Amen, Amen. Habang nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyuko ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon, ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa lupa.
So pag-aaralan natin ito. Alam niyo po, ang gawain ito ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos ay may tatlong agarang resulta. Doon sa mga tao sa that time, ang mga tao ay nagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsabi ng Amen. Kasi yung pag-Amen, habang pinagpapala ni Ezra ang Panginoon, yung kahulugan kasi ng Amen sa Biblia, ito hindi natin masyadong nagpapakita at nagpapahayag ng matibay na pagsang-ayon nila. So habang pinagpapala ni Ezra ang Panginoon, habang pinupuri ni Ezra ang Panginoon, yung mga tao ay napagpala rin. Sila ay nagpasalamat sa Diyos. So, ang mga tao ay nanalangin sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kamay. So may mga church talaga na talagang itinataas yung kanilang mga kamay. Na nagpapakita. Ito naman, hindi natin binabawal na dahil sa yung pagnanais na papurihan na pa, itaas mo ang kamay mo bilang tanda ng pasasalamat at pananalangin mo sa Panginoon. Kasi maraming tayong kapamaraanan para tayo ay makipag-usap sa Panginoon. So, maaring gusto nilang ipakita na kung ako yung nagtatranslate, ako yung kasi nandun tayo sa time, nandun tayo sa time nila Nehemiah, nakikita natin yung mga Israelita. Kung ako magtatranslate sa ginagawa nila, yun yung paraan nila ng pagpapakita na suko sila sa Panginoon. Panginoon, wala na akong ibang suko kami sa iyo. Kasi minsan, ang hirap isuko ng ating buhay sa Panginoon, lalo kung meron tayong mga bagay na yung sarili natin ang nasusunod. So, isa pa rin dito, nakita ko na ang mga tao ay sumamba sa pamamagitan ng kanilang pagyuko ng kanilang ulo sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? Iniyuko niya bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. At ito yung nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano ngayon. Hindi na nga sumasamba sa Panginoon, andun pa yung nagmamataas pa sila sa Panginoon. Kasi anak naman ako ng Diyos eh. Di ba? Minsan ganun. Na ang hinahanap pala ng Panginoon, yung isang mapagpakumbabang puso na lumalapit at tumahanap sa Kanya. Kasi unless na maging ganun tayo, hindi natin mararanasan yung talagang pagkilos ng ating Panginoon. So, kaya makikita nyo, ang pasasalamat, ang pananalangin at pagpupuri ay mabuting, sabi ko nga, sukat kung paano gumagana, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay, sabi nga rito, pasasalamat, ang tao ay puno na reklamo, hindi na nananalangin sa Panginoon, hindi na niya napupuri ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Minsan, isang senyalis yun na talagang ang yung spiritual na buhay ay talagang wala na, bumagsak na. Kaya nga, habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, sabi nga, ano ang nagiging resulta? Kaya nga, ang tanong ko rito, sa ating buhay, ano ba ang idinudulot? Ano ba ang ibinubunga? Ano ba ang nagiging resulta at kinakalabasan ng patuloy nating pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos? Habang ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa tagal ng panahon, ang ating bang buhay ay napupuno na ng pasasalamat sa Panginoon. Yung ating bang buhay ay patuloy ng napapalapit ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Ang nakakalungkot, sa tagal-tagal natin sa Panginoon, marami sa atin. Nasalip na lalong lumakas ang pananampalataya sa Panginoon, doon pa natutong magreklamo sa Panginoon, doon pa natutong manlamig sa Panginoon, doon pa natutong, alam niyo po yun, na mandupaypay sa ating Panginoon. Nasalip na mapapurihan ng Panginoon sa kanyang buhay, kabaliktaran pa ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, masalo ba nitong tinuturuan tayong magpasalamat, tinuturuan ba tayong mas maging mapanalanginin, mas napupuri na ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Yan ang sukat na maaari nating tingnan kung kumikilos sa atin ang Espiritu at ang salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung napupuno ba ang buhay natin ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. So, sa ating buhay, kaya wag tayong maghihinawa. Yun yung lagi kong kasi yun naman talaga ang huwag tayong magsawa sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Kasi yan talaga ang makakatulong sa atin para tayo ay patuloy na tumibay pa sa ating pagkakilala at pagkaunawa sa ating Panginoon. Kasi unless na hindi yan natin gagawin, hindi talaga tayo titibay. Kasi ito yung ginawa nila para magkaroon sila ng kalakasang espiritual, para magkaroon sila ng panibagong sigla sa ating buhay espiritual. So, ganun din ang gawin natin para tayo ay lumakas ang ating espiritual. Dito sa verse 7 hanggang 8, so dito ko muna siguro puputulin kasi na rin naman. Sa susunod nating pag-aaralan, ang salita ng Diyos ay iniharap upang maunawaan ng mga tao. Kasi habang nangangaral, hindi lang naman natapos sa pangangaral eh. May ginawa yung mga assistant ni Ezra. At iyan yung
susubukan natin pag-aralan sa susunod nating pagkikita sa susunod na pagkakataon kasi para maano rin tayo sa schedule. So, nawa sa ating mga natalakay nawa meron tayong natutunan kasi hindi ko naman sabi nga rito, ang hirap talagang magbahagi. Pero ang gusto ko bilang tagapagbahagi na sa akin, maintindihan ko rin ito at nawa maintindihan ng bawat isa para lahat tayo ay patuloy na sama-samang sumigla at magupa sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon at sa Kanya po ang papurit pasasalamat. So, amen po.